Lira, harayan ng katahimikan, tagapagpanatili ng kapayapaan. Sa mundong winasak ng digmaan, lihim at galit, may isang sangagre na hindi kumakapit sa espada ni umaasa sa brilyante, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa puso. Si Lira, anak ni Amihan, pinsan ni Mira at Gahiea, kapatid ni Hara Armia at Ashte ni Danaya, isang Ivtre na tumakas mula sa Devas, hindi para umiwas sa tadhana, kundi para harapin ito. Sa pagpanaw ni Gaia at pagputok ng galit ni Danaya, sa pagtalikod ni Mitena at paglaganap ng kadiliman ni Nagargan at Hagorn, sa pagkatakot ni Mira at sa pag-alinlangan ni Hara Armea, si Lira lamang ang nanindigan, hindi bilang mandirigma, kundi bilang tinig ng kapayapaan, ang harayan ng katahimikan, ang tanging sangagre na nakakayang bumalik loob ang puso ng mga nilamon ng puot. Ito ang kwento kung paano niya pinasan ang galit ng mundo at kung paano niya muling binuo ang pagkakaisang muntik ng mabura sa Encantadia. Bago natin simulan ang kabanatang ito, baka pwede nang pakilike at subscribe. Pamaskon nyo na sa akin. Maraming salamat. Lira, harayan ng katahimikan, tagapagpanatili ng kapayapaan. Sa mundong pinaghaharian ng mga brilyante, dugo at batalang hindi nakikita ng mortal na mata, may isang sangagre na hindi lumalaban sa pamamagitan ng espada o apoy. Sapagkat ang kanyang sandata ay katahimikan, siya si Lira, ang harayan ng katahimikan, ang tagapagpanatili ng kapayapaan. Ito ang kwento kung paano niya binuo muli ang mundong winasak ng galit. Ang pinagmulan ng haraya ng katahimikan, si Lira, anak ni Amihan, pinsan ni Mira, kapatid ni Hara Armia at Ashte ni Danaya, ay isang Ivtre na tumakas mula sa Devas kasama si Mira. Sa pagtalon niya mula sa mundo ng walang hanggan patungo sa mortal na lupain, nagsimula ang kanyang kapalaran na hindi niya alam na nakatali sa kapayapaan ng buong Encantadia. Tahimik si Lira, mabait, mabilis makaunawa ng damdamin ng iba. Ngunit nasa puso niya ang bigat ng dalawang mundo, ang Devas at ang Encantadia, na parehong naghihintay ng kanyang magiging pasya nang mamatay si Gaia na natili ang kanyang Ivtre sa Devas. Ngunit nang pumanaw si Pirina, pinilit niya ang anak niyang si Gasia. Anak, tumakas ka! Hindi dito ang iyong kapalaran. At nakalabas nga sila ng Devas. Sa pagtatagpo ni Danaya, Gaia at Pirina, pumunta sila sa batis ng katotohanan. Doon sumilip ang sinaunang tubig ng mga lihim at pinakita ang katotohanan na alam ni Cassiopeia, Pirina, Hara Cassandra at Imaw, ang tadhana ni Gaia sa mundo ng tao. Dito nagsimulang pumutok ang galit ni Danaya. Mas malalim pa sa bangin ng ikugon. Nilinlang na yo kami. Pinabayaan niyo ang anak ko. Hiningi niya kay Batalang Cassiopeia ang buhay ng kanyang anak. Ngunit tumanggi ang batala na hindi maaring buhayin ng namayapa. Hindi yung batas ko, iyon ay batas ng balanse. Ngunit si Danaya, isang inang sugatan, ay sumagot, kung hindi mo kayang gawin. Ang pagdating ni Batalang Gargan, sa dilim ng kagubatan, lumitaw si Batalang Gargan. May hawak na itim na enerhiya ng brilyanteng itim. Alam ko ang iyong nais, Danaya, bulong niya. Kung gusto mong muling huminga ang anak mo, maging kakampi kayo sa akin. At dahil sa pag-ibig na mas malakas pa sa anumang sumpa, pumayag si Danaya. At nabuhay si Gaia. Ngunit may kapalit, pagsamba nila kay Gargan at pagtalikod sa mga sangagre. Simula noon, nagsimula ang panibagong digmaan, hindi ng apoy o espada, kundi ng puso at katapatan. Mitena, ang bulag na mata ng kadiliman. Si Mitena, na may kakayahang makita ang katotohanan, ay nagtangkang tulungan ang mga sangagre. Ngunit paulit-ulit na itinaboy ng reyna ng Lireo at ng mga engkantado. Sa kanyang pag-iisa, dumating si Hagorn, dalang isang mahiwagang plauta. Kapag hinipan mo ito, darating ako at bibigyan kitang muli ng halaga na hindi ibinigay ng Lireo. Sa takot, sa lungkot, sa kawalan, bumigay si Mitena at naging kaanib ni Hagorn at Gargan. Kasama na nila sina Danaya at Gaia. At unti-unti nagdidilim ang Encantadia. Ang problema ni Mira at ang puso ni Lira. Si Mira takot maging ina dahil pinilit, tinakot at inalipin siya ni Diwa Nagnem. Ngunit si Lira, ang boses na hindi sigaw, ang lakas na hindi dahas, ay kumausap sa kanya. Pinsan, hindi ikaw ang pagkakamali, pero ikaw ang magiging simula ng pagbabago. Dahil sa kanya, nagkaunawaan si Mira at Agnem at tinanggap niya ang magiging anak nilang Nymphas, Hara Armea, ang reynang binago ng kapayapaan. Nakita ni Hara Armea ang bugna ng batis ng katotohanan,
Isang kapalaran ng kinakatakutan niya. Ayaw niyang mangyari. Galit siya sa Mineave. Galit siya sa lahat ng lumapastangan sa Encantadia. Ngunit si Lyra, ang kanyang kapatid, ay nagbigay ng salita. Ang galit ay nag-aarmas ng puso, ate. Pero ang pag-unawa ang tanging sandatang hindi nauubos. Sa tulong ni Lyra, nagbukas ang puso ni Armia kay Daron hanggang maging mag-asawa sila. Ang tunay na papel ni Lyra, harayan ng katahimikan, tagapagpanatili ng kapayapaan habang lumalalim ang alitan, habang dumadami ang lumilipat sa kadiliman, habang lumalakas si Gargan at Hagorn. Si Lyra ay naglakbay, hindi upang makipagdigma, kundi upang iligtas ang puso ng bawat isa. One kay Mitena. Hinipan na ni Mitena ang plauta. Handa na siyang maging tunay na kaaway. Ngunit dumating si Lyra, hindi dala ang brilyante, kundi ang kanyang tinig. Mitena, hindi mo kailangan maging mata ng kadiliman para lang may makita kang halaga. At sa unang pagkakataon, umiyak si Mitena at bumalik ang kanyang katinuan. Duos kay Gai, galit, malupit, puno ng takot. Ngunit sinabi ni Lyra, hindi ikaw ang pagkakamali ng kasaysayan. Isa kang pagpili ng pag-ibig at dahan-dahan natunaw ang galit. Ang huling tagpo, ang pagbabalik ng balanse. Sa harap ng apoy ni Gargan at Hagorn, tumayo si Lyra. Isang sangre na walang hawak na armas. Tanging ang kapangyarihang ipinagkaloob ng bathala, kalmahin ang puso ng lahat ng galit. At nang kumalat ang liwanag mula sa kanyang mga palad, nagsimulang mawala ang galit. Nagsimulang gumuho ang kadiliman. Nagsimulang bumalik ang balanse. Dahil ang tunay na lakas ni Lyra ay hindi laban, kundi pagpapatahan, paghilom at pagpapatawad. At dahil sa kanya, muling nagbuklod ang mga sangagre. Muling nabuo ang Encantadia. At ang katahimikan ay muling naghari. Sa tala ng kasaysayan, hindi naaalala ang sandata ng kapayapaan. Dahil bihira ang pinipili nitong lumikha, hindi pumatay. Ngunit si Lyra, ang harayan ng katahimikan, ay nagpapaalala na minsan, ang pinakamakapangyarihang mandirigma ay yaong kayang patahimikin ang digmaang nagsisimula sa puso. Ang pagbangon ni Lyra bilang bathalang tagapamayapa. Pagkatapos ng kadiliman, sa pagguho ng kadiliman ni Gargan at Hagorn, hindi nagtapos ang lahat. Sapagkat ang galit ay may ugat na mas malalim kaysa alinmang brilyante. Matapos paglapitin ni Lyra, ang puso ni Danaya, Gaiea at Mitena, na panumbalik ang katahimikan, ngunit hindi ang balanse. Ang Encantadia ay sugatan, ang lupa ay may bitak pa ng dilim, ang hangin ay may bakas ng sumpa, at ang mga nilalang ay may takot pa ring nananatili. At sa gitna ng paghihilom na ito, may bagong puwersang nagigising. Ang mga bathala ay nagtipon. Sa bulwagan ng Devas, muling nagtipon ang mga bathala, ang mga sinaunang tagapag-ingat ng balanse. Cassiopeia, ang bathala ng katalinuhan. Hevion, bathala ng himpapawid. Ravenna, bathala ng diwata at lakang. At ang nagbabalik na liwanag ni Emre. Ngunit isa ang wala sa kanila. Bathalang Gargan, na ngayon ay ginapos ng kawalan. Nang alisin ni Lyra ang puot mula sa puso ng kanyang mga alagad. Dahil dito may isang puwang, isang trono sa langit ng Encantadia na walang nakaupo. At ang batas ng mga bathala ay malinaw. Ang puwang ay kailangang punan o mawawasak muli ang balanse. Sino ang nararapat? Sino ang bagong upo? Ang sagot ay iisa. Ang sangagreng bumuhay sa puso ng mundo. Ang paghahanap sa susunod na bathala. Sa gabay ng mga bituin at ng batis ng katotohanan, sinimulan ng Devas ang pagtanaw sa mga sangagre. Amihan, ang ginulat ang hangin. Danaya, ang sumisigaw ng lakas. Armia, ang apoy na nagtanggol sa kaharian. Mira, ang dilim na naging liwanag. Ngunit lahat sila ay nakatanikala pa rin sa kani-kanilang landas, tungkulin at puso. Isang nilalang lamang ang lumalakad. Sa gitna ng galit, takot, saya at kapayapaan na hindi nasisilaw at hindi nang huhusga. Si Lyra, ang anak ni Amihan na hindi kailanman ginusto ang trono, hindi hinangad ang brilyante, hindi inasam ang labanan, ngunit siya ang nagbalik loob sa mga puso ng sangre. Ang propesya ng katahimikan, muling nagliwanag ang mga sinaunang bato ng palasyo ng Lireo, ang taguan ng pinakamahalagang bugna. At sa harap ni na Armea, Mira, Danaya, Gaiea, Imaw, lumitaw ang mga titik ng tadhana. Ang anak na tahimik ay magiging tinig. Ang tinig na mabait ay magiging timbangan. Ang timbangan na kasinggaan ng hininga ay siyang bathalang magtataguyod sa kapayapaan. At binigkas ng Imaw ang kahulugan. Ang harayan ng katahimikan ay itinakda hindi lang bilang sangre,
kundi bilang bathalang tagapamayapa. Ang pagsubok ng walang dahilan. Upang maging bathala, hindi sapat ang lakas, hindi sapat ang galit, hindi sapat ang dugo. Kinailangan ni Lyra harapin ang tatlong pagsubok na tanging mga batala lamang ang nakakatagumpay. Pagsubok ng sarili. Hinayaan siyang makita ang mundo kung saan hindi siya tumakas sa Devas. Mundo kung saan walang lira ang naghilom ng digmaan. Engkantadiyang gumuho. Mga sangreng naglaban. Mga kahariang naghilom sa dugo. Pagsubok ng puso. Ipinakita sa kanya ang pinakamasakit na alaala. Ang sandaling tumagal ang digmaan sa kanyang mga kaanak. At tinanong siya, kaya mo bang patawarin ang sugat na hindi ikaw ang gumawa? At oo, nagawa niya. Pagsubok ng walang anino. Nilakad niya ang daan kung saan walang batala ang kasama, walang sangagri ang makakakita, walang ginhawa ng kapangyarihan. At sa dulo, tumindig siya. Mag-isa, dala ang lakas na mula sa puso lamang. Ang pag-akyat ni Lyra sa dewatahan. Nang bumalik si Lyra mula sa tatlong pagsubok, bumukas ang kalangitan. Bumaba ang batis ng liwanag mula sa Devas. At narinig ng buong Encantadia ang tinig ng mga batala. Lyra, anak ng kapayapaan. Ikaw ang pinipili. Lumulutang siya sa hangin. Hinugasan ng liwanag, tulad ng pagsilang ng bagong batala. Ang kanyang diwata na kasuotan ay naging kaputi-puti na may gintong sinag at ang kanyang aura ay mas maliwanag kaysa sa alinmang brilyante at ipinagkaloob sa kanya ang kapangyarihang hindi lumilikha ng galit, hindi nagbubunga ng apoy, hindi nakakawala ng puot, kapangyarihang magpahinahon ng puso, kapangyarihang magsara ng sugat na hindi kayang pagalingin ng mahika, kapangyarihang tuluyan ng itakwil ang kadiliman ng puso. Ang bagong bathala, tagapamayapa ng lahat ng nilalang. Muling bumalik si Lyra sa mundo, hindi na bilang sangagre, kundi bilang bathalang tagapamayapa. Sa kanyang paglakad, humupa ang galit ng mga Hathor, nawala ang takot ng mga Sapirian, nabura ang pagdududa ng mga Lyrian, at muling nagbuklod ang mga Evtre, Nymphas, Adamian at Diwata. Ang Encantadia ay huminga ng payapa sa unang pagkakataon matapos ang 1,000 taon. Ang kahulingan ng lahat ng digmaan at sa huling bahagi ng salaysay, may isinulat ang mga bathala sa kanilang tala. Kapag ang digmaan ay muling nanginig, ang batalang tagapamayapa ay tatawagin ng mundo dahil hindi lahat ng mandirigma ay may dalang sandata at hindi lahat ng bathala ay ipinanganak mula sa liwanag. Ang iba'y mula sa kabaitan. At sa gitna ng liwanag, nakangiti si Lyra. Tahimik. Payapa. Handang gabayan ng Encantadia sa anumang unos na darating.